Naisip mo na ba kung bakit gumagana ang mga bagay para sa'yo, kahit na walang labis na pagsisikap? Tila ba ang mga pintuan, pabor, at pagpapala ay nagbubukas sa'yo sa kanilang sariling kagustuhan sa iyong karera, pananalapi, akademya, o pamilya? Nakikita mo ba ang iyong sarili na nakakaranas ng kadalian at tagumpay sa anumang itinakda mong gawin? Nasa punto ka na ba kung kailan ang mga pagkakataon ay nagpapakita sa iyo at ang mga bagay ay nagsisimulang gumana sa iyong pabor? Hindi ka nagsusumikap na makakuha ng mga bagay na akit mo sila. Sa video na ito, ipapakita namin ang 8 senyales na ito ay isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay at tatalakayin namin kung ano ang gagawin kapag nakita mo ang mga palatandaang ito. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Mga minamahal, naglilingkod tayo sa isang Diyos ng mga bagong bagay. Nangako siyang gagawa ng mga bagong bagay. Sa madaling salita, inililipat kanya mula sa karaniwan tungo sa hindi pangkaraniwan. Dinadala kanya mula sa kilala hanggang sa mapaghimala. Alam kong mayroon kang ilang karanasan sa pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, ngunit ang Diyos ay nakatakdang gumawa ng bago. Nais niyang dalhin ka sa mga bagong sukat ng pabor at bukas na mga pintuan. Ang mabuting balita ay ang mga bagay na ito ay hindi mangyayari ng biglaan, ang ilang mga palatandaan ay tumutukoy sa kakaibang pagkilos na ito. Ang mga palatandaang ito ay hindi lamang nagkataon o swerte. Ang mga ito ay hindi lamang resulta ng iyong kaalaman, karanasan, o koneksyon. Ang Diyos ang nagbabago sa iyong antas at nagdadala sa iyo sa isang bagong bukang liwayway. Maraming mananampalataya ngayon ang hindi nakikilala ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay at ang bagong antas na dinala niya sa kanila. Sila ay mga mangmang at kulang sa kaalaman upang mapakinabangan ang bagong antas na ganap na dinala sa kanila ng Diyos. Ang ilang mga palatandaan ay nagpapahiwatig ng isang bagong bukang liwayway ay dinala ng Diyos ang iyong paraan at kung ano ang dapat mong gawin upang magamit ang kanyang pagpapala sa iyong buhay. Ano ang mga palatandaang ito? Numero 1, bagong pagkakataon. Ang isa sa mga paraan upang malaman na dinala ka ng Diyos sa isang bagong bukang liwayway ay ang pagsikat ng mga bagong pagkakataon. Magsisimulang magbukas ang Diyos ng mga bagong pintuan para sa iyo, sa iyong karera, akademya, o pananalapi. Ang mga pagkakataong ito ay magpapakita sa iyo sa kanilang sariling kagustuhan. Kung ano ang pinaghirapang makuha ng mga tao ay madaling maakit sa iyo. Nagsisimula kang makaranas ng mga pintuan ng pabor at iba't ibang mga pagpapala na dumarating sa iyo. Ang mga pagkakataong ito ay mag-udyok ng pagbabago sa iyong buhay, at sa gayon ay ililipat ka sa susunod na antas. Ang mga bagong pintuan na bubuksan ng Diyos sa iyo ay lalampas sa iyo sa isang panahon ng kaluwalhasyan at kadalian. Ang mga linya ay magsisimulang mahulog sa mga magagandang lugar para sa iyong kapakanan. Magsisimulang gumana ang lahat, walang stress at pressure. Kapag lumitaw ang mga bagong pagkakataon, maaari itong maging isang makabuluhang senyales na ito ay isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Bilang mga Kristiyano, naniniwala kami na ang Diyos ang pinagmumulan ng mga bagong pagkakataon at pagpapala. Sinasabi ng awit 37, 4:5. Matuwa ka sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Ibigay mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, at gagawin niya ito. Ang banal na kasulatang ito ay nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay nalulugod sa Panginoon at ipinagkatiwala ang ating mga paraan sa Kanya, ibibigay niya sa atin ang mga hinahangad ng ating puso at magdadala ng mga bagong pagkakataon sa ating buhay. Habang lumalakad ka kasama ng Diyos, maaari kang magtiwala na Siya ay patuloy na gumagawa upang magdala ng mga bagong pagkakataon at pagpapala sa iyong buhay. Sinasabi ng Isaias 43:11. Narito, ako'y gumagawa ng isang bagong bagay. Ngayoy bumubulusok, hindi mo ba nahahalata? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging gumagawa ng mga bagong bagay sa iyong buhay, kahit na hindi mo ito napapansin. Gumagawa siya ng paraan para sa iyo, maging sa ilang,
at nagdadala ng mga bagong pagkakataon at pagpapala sa iyong buhay. Kapag lumitaw ang mga bagong pagkakataon, mahalagang kilalanin na maaaring may mga hamon at kawalan ng katiyakan ang mga ito. Gayunpaman, bilang mga Kristiyano, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay may kapangyarihan at gagabay sa atin sa pag-navigate sa bawat hamon. Kapag dumating ang mga bagong pagkakataon, maaari kang magtiwala na itutuwid ng Diyos ang iyong landas at gagabay sa iyo. Ang kanyang mga plano para sa iyo ay mabuti at nakahihigit sa anumang iba pang plano. Pangalawang numero, isang pagnanais na iwanan ang nakaraan. Nangangahulugan ito ng pagpapaalam sa bawat hindi mapagpatawad na nakaraan na maaaring puno ng pagkakasala at kahihiyan. Dadalhin ka ng Diyos sa isang bagong panahon kung saan madali mong bitawan ang nakaraan at kumapit sa bagong panahon na dinala niya sa iyo. Matututo kang isuko ang lahat sa harap ng Diyos at hayaang kontrolin niya ang iyong buhay. Ang iyong pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga pangako ay hindi natitinag na tumatayo sa panahon ng mga unos. Magsisimula kang mawala ng paningin sa mga pakana ng dyablo upang bitad ka sa kasalanan at pagkakasala. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang dyablo ang tagapag-akusa sa mga anak ng Diyos. Siya ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang maghanap ng mali sa mga Kristiyano upang siya ay mabitag sa kanila sa pagkaalipin ng kahihiyan at paghatol. Sinasabi sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Kapag dinala ka ng Diyos sa isang bagong bukang liwayway, pinalaya ka niya sa bawat gapos na ginamit ng dyablo upang pigilan ka. Maraming Kristiyano ang nabibiktima ng panlilinlang ng kaaway upang itali sila sa kanilang nakaraang buhay ng kasalanan. Nawalan sila ng malay sa bagong bukang liwayway na dinala sa kanila ng Diyos at tumuon sa mga tukso ng dyablo. Maging sensitibo sa mga taktika ng dyablo upang akitin ka mula sa bagong panahon na inihanda ng Diyos para sa iyo. Manghawakan sa kanyang mga pangako at manindigan sa kanyang salita. Ang aklat ng 2 Korinto 5:17 ay nagsasabi, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, ang bagong nilalang ay dumating na, ang luma ay nawala na, ang bago ay narito na. Ang kasulatang ito ay nagpapaalala sa atin na kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay isang bagong nilalang, at ang luma ay wala na. Hindi mo kailangang pigilan ng iyong mga nakaraang pagkakamali, kabiguan o sakit. Ang paghawak sa nakaraan ay maaaring magpabigat sa iyo at pigilan ka sa pagsulong. Ito ay tulad ng pagdadala ng isang mabigat na backpack na puno ng mga bato na nagpapahirap sa paglalakad, pagtakbo, o kahit na pagtayo. Ang nakaraan ay maaaring pagmula ng sakit, panghihinayang, at kalungkutan, at ang pagsasaalang-alang dito ay maaaring panatilihin kang nasa isang siklo ng negativity at pananakit. Gayunpaman, kapag binitawan mo ang nakaraan, makakawala ka sa mga tanikala na nakagapos sa iyo. Maaari mong ilabas ang mga negatibong emosyon at lakas na pumipigil sa iyo, at maaari kang magsimula ng bago sa malinis na talaan. Nagagawa mong patawarin hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang iba na maaaring nagkasala sa iyo. Ang banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin na kalimutan ang nasa likod at pilitin ang nasa unahan. Kapag binitawan mo ang nakaraan, maaari kang magpatuloy sa layunin na tumuon sa kung ano ang nasa unahan sa halip na pigilan ng kung ano ang nasa likod. Bilang 3, isang pagbabago sa pananaw. Ang pagbabago sa kung paano mo nakikita ang mga bagay ay nagpapahiwatig na dinala ka ng Diyos sa isang bagong bukang liwayway. Bigla kang magsisimulang makaranas ng pagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga bagay. Ang iyong isip ay magiging hilig na makita ang mga bagay batay sa paninindigan ng salita ng Diyos. Ang iyong pangunawa ay maliliwanagan na magbibigay sa iyo ng mas mahusay na pananaw sa anumang itinakda mong gawin. Ang pagkakaroon ng pagbabago sa iyong pananaw ay tanda ng isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Yakapin ang season na ito at i-maximize ang biyayang kaakibat nito. Ang iba't ibang mga kadahilanan, tulad ng isang pangunahing kaganapan sa buhay,
isang espiritual na paggising, o isang makabuluhang pagbabago sa iyong mga relasyon o kapaligiran, ay maaaring mag-trigger ng pagbabagong ito. Ano man ang pag-trigger, ang resulta ay pangunahing nagbabago kung paano mo iniisip, nararamdaman, at nakikita ang katotohanan. Sinasabi sa Romans 12:2, huwag kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip. Kung magkagayon ay masusubok at maaprubahan nyo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, kalugod-lugod, at sakdal na kalooban. Ang banal na kasulatang ito ay nagpapaalala sa atin na, bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na magbago sa pamamagitan ng pagpapanibago ng ating isipan. Kapag nakaranas ka ng pagbabago sa pananaw, makikita mo ang mga bagay mula sa pananaw ng Diyos, at ang iyong isip ay nababago. Kapag nakaranas ka ng pagbabago sa pananaw, magsisimula kang makita na ang mga lumang paraan ng pag-isip ay hindi na sapat. Nagsisimula kang manabik ng higit pa, isang bagay na mas malalim at mas makabuluhan. Sa kaligtasan, tinubos ka ni Kristo. Nasa iyo na ngayon ang pag-iisip ni Kristo, at nakikita ang mga bagay sa paraang gusto ni Jesus. Sa makatuwid, kung ang sinuman ay na kay Kristo, ang buhay ng kasalanan ay lumipas na, at ikaw ay kumikilos kay Kristo. Ang banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin na tayo ay mga bagong nilikha kapag tayo ay na kay Kristo at ang luma ay wala na. Ang pagbabago sa pananaw ay isang senyales na ang luma ay nawala at ang bago ay dumating na. Ang maranasan ang pagbabagong ito ay makikita sa iyong karera, edukasyon, pamilya, at negosyo. Magsisimula kang tingnan ang mga bagay sa ibang paraan. Ang iyong pakiramdam ng pangangatwiran ay iayon sa kay Kristo. Magbubukas sa iyo ang mga bagong pinto, at ang iyong pananaw ay makakaakit ng positibo. Ito ang magpapabago sa iyo sa bagong bukang liwayway na dinala ng Diyos sa iyong paraan at itataas ka sa susunod na antas. Bilang 4, pinagbuting relasyon. Ang iyong kumpanya ay natural na magbabago kapag dinala ka ng Diyos sa isang bagong bukang liwayway. Ang mga hindi umaayon sa mga bagong pintuan na binuksan ng Diyos sa iyo ay puputulin. Bigla kang magsisimulang makaranas ng pagbabago sa kumpanyang nakapaligid sa iyo. Ang iyong pagpili ng mga kaibigan at ang mga taong makakasama mo ay magbabago pagkatapos ng bagong bukang liwayway na dinala sa iyo ng Diyos. Bigla kang mawawala ng pananabik na gawin ang karaniwan mong ginagawa sa mga ganitong tao. Gagawin ka ng Diyos na mag-krus ang landas sa mga taong magbabago at makakaapekto sa iyo ng positibo. Ang mga taong ito ay nakaayon sa bagong bukang liwayway na dinala niya sa iyo at tutulungan ka sa paggamit ng mga pagkakataong darating sa iyo. Maging sensitibo sa mga panlilinlang ng dyablo upang iligaw ka sa pamamagitan ng pagdadala ng mga taong hindi mula sa Diyos. Mag-ingat sa kanyang mga pakana at humingi ng tulong sa Diyos sa paglalayag sa kanyang panlilinlang. Ang mga pinahusay na relasyon ay isang makabuluhang tanda ng isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Kapag nakaranas ka ng bagong bukang liwayway, maaari mong mapansin na ang iyong mga relasyon sa iba ay positibong nagbabago. Maaari itong makita sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay, tulad ng iyong mga relasyon sa mga miyembro ng pamilya, kaibigan, o kasamahan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang pinabuting mga relasyon ay isang tanda ng isang bagong bukang liwayway ay ang mga ito ay madalas na resulta ng personal na paglaki at pagbabago. Habang sinisikap mong maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, nakakaakit ka ng mga positibo, katulad ng pag-isip ng mga individual na kapareho ng iyong mga halaga at interes. Maaari itong humantong sa mas malalim, mas makabuluhang koneksyon sa iba. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng mga relasyon sa ating buhay. Sa Mateo 22:37, sinabi ni Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-isip." Ito ang una at pinakadakilang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang lahat ng kautusan at ang mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Itinatampok ng banal na kasulatang ito ang kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos
at pagmamahal sa iba, at nagpapaalala sa atin na ang ating relasyon sa iba ay mahalagang bahagi ng ating espiritual na paglalakbay. Ang mga pinabuting relasyon ay maaari ding magbunga ng pagpapatawad, pag-unawa, at pakikiramay. Kapag nagawa mong ilabas ang sama ng loob, at sakit sa nakaraan, gagawa ka ng puwang para mabuo ang bago at malusog na relasyon. Ang banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin na patawarin ang iba kung paanong pinatawad tayo ng Diyos at linangin ang kabaitan, pakikiramay, at pang-unawa sa ating mga relasyon. Ang mga pinahusay na relasyon ay tanda ng isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Habang nararanasan mo ang personal na paglaki, isang nabuong pag-isip, at isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iba, nagiging mas kaakit-akit ka sa mga positibo, katulad ng pag-isip ng mga individual. Ang mga pinabuting relasyon ay maaari ding magresulta mula sa pagpapatawad, pag-unawa, at pakikiramay, at ito ay isang mahalagang bahagi ng iyong espiritual na paglalakbay. Numero 5, isang higit na pasasalamat. Ang bagong bukang liwayway na dinala sa iyo ng Diyos ay hahantong sa isang pusong puno ng pasasalamat. Ang iyong pasasalamat sa Diyos at sa mga taong dinala niya sa iyong daan ay magiging tuloy-tuloy. Magsisimula kang magkaroon ng kagalakan kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang iyong pasasalamat sa Diyos ay hindi natitinag, anuman ang iyong mga hamon. Laging matututo ang iyong puso na purihin ang pangalan ng Panginoon, hahanapin ang lahat ng dahilan upang hatulan ang Diyos ng tapat. Ang paggawa nito ay maghahatid sa iyo sa landas upang gumana sa bagong bukang liwayway na dinala niya sa iyo at ilipat ka sa susunod na antas ng pambihirang tagumpay. Ang isang pakiramdam ng pasasalamat sa Diyos ay magdadala ng kanyang pagpapala at pagpaparami sa iyong buhay. Palaging nagpapasalamat si Jesus sa Diyos at naranasan ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos. Nagpasalamat siya sa Diyos sa libingan ni Lazarus, at muling nabuhay si Lazarus. Ibinigay din niya sa Diyos ang kaluwalhatian para sa 5 tinapay at 2 isda, at ito ay dumami. Magsisimula kang makakuha ng mga bagay ng madali kapag nagkakaroon ka ng isang pakiramdam ng patuloy na pasasalamat sa Diyos, na maglalagay sa iyo para sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Ang pagbabagong ito sa pananaw ay maaaring humantong sa isang higit na pakiramdam ng pasasalamat. Habang sinisimulan mong pahalagahan ang maliliit at malalaking bagay sa iyong buhay, maaari mong mapansin ang kagandahan sa pang-araw-araw na mga sandali, ang kabaitan ng mga estranghero, at ang pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan. Habang nililinang mo ang diwa ng pasasalamat, maaari kang makaranas ng maraming positibong emosyon, kabilang ang kagalakan, kasiyahan, at kapayapaan. Maaari mo ring makita na mas matatag ka sa pagharap sa mga hamon at mas bukas sa mga bagong karanasan at pagkakataon. Ang isang mas malaking pakiramdam ng pasasalamat ay maaari ding magpahiwatig na pinababayaan mo ang negativity at tinatanggap ang isang mas positibong pananaw. Ang pagtuon sa kung ano ang iyong pinasasalamatan ay ginagawang mas malamang na mahuli ka sa mga negatibong kaisipan at emosyon. Ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng espiritual na paglago at pagbabago. Hayaan ang iyong puso na laging matutong magpasalamat sa Diyos anuman ang mga hamon. Maaari mong makita na mas konektado ka sa Diyos sa pamamagitan ng paglilinang ng pakiramdam ng pasasalamat. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay naninibugho at hindi ibinabahagi ang kanyang kaluwalhatian kaninuman. Ang patuloy na pasasalamat sa Diyos ay nagpapahiwatig ng isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay at naghahanda sa iyo para sa susunod na antas sa hinaharap. Numero 6, na bagong enerhiya at kasiglahan. Ang isa sa mga palatandaan na nagpapahiwatig ng isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay ay isang pakiramdam ng banal na lakas at pagganyak. Makakaranas ka ng isang indikasyon sa iyong diwa ng bagong bukang liwayway na malapit ng dalhin sa iyo ng Diyos. Sisimulan ka ng Diyos na ihanda, ang iyong espiritual na lakas ay mababago. Ang panibagong enerhiya at lakas na sinamahan ng sigasig ay makabuluhang mga palatandaan na ito ay isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Kapag nakaranas ka ng bagong bukang liwayway,
maaari mong mapansin ang pagdagsa ng enerhiya at lakas na nagbibigay daan sa iyong harapin ang mga hamon at ituloy ang iyong mga hilig ng may panibagong pag-isip. Ang panibagong enerhiya at lakas na ito ay maaaring pisikal, emosyonal, o espiritual. Maaari kang makaramdam ng higit na motibasyon, inspirasyon, at hinihimok na ituloy ang iyong mga layunin at pangarap. Sinasabi ng Isaias 40:31. Ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y papailang sa mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Ang banal na kasulatang ito ay nagpapaalala sa atin na kapag inilagay natin ang ating pag-asa sa Panginoon, babaguhin niya ang ating lakas at bibigyan tayo ng pagkakataong umakyat sa bagong taas. Ang panibagong lakas at lakas, na sinamahan ng sigasig, ay maaari ding magbunga ng mas malalim na kaugnayan sa Diyos. Kapag nakararanas tayo ng bagong bukang liwayway, maaari tayong makaramdam ng pagbabagong lakas at pagpapasigla, na para bang tayo ay pinapanumbalik at nire-refresh ng presensya ng Diyos. Ipinaalala sa atin ng banal na kasulatan na kahit sa pinakamahina nating sandali, mapangalagaan ng Diyos ang ating buhay at bigyan tayo ng lakas na kailangan nating magpatuloy. Ang panibagong enerhiya at sigasig ay mahusay na mga palatandaan na ang isang bagong bukang liwayway ay sumisikat sa iyong buhay. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam na mas motibasyon o inspirasyon, kundi tungkol sa pagdanas ng malalim na pagbabagong nakakaapekto sa bawat aspeto ng iyong buhay. Kapag na-infuse ka ng panibagong enerhiya at lakas, maaari mong lapitan ang mga hamon ng buhay na may bagong pananaw, pagharap sa mga hadlang na minsan ay tila mahirap. Ang iyong sigasig ay nagiging huwaran, nagbibigay inspirasyon sa mga nakapaligid sa iyo at lumilikha ng isang positibong epekto. Ang tanda na ito ay direktang resulta ng iyong koneksyon sa Diyos. Habang pinalalalim mo ang iyong relasyon sa Kanya, nagagamit mo ang Kanyang walang limitasyong lakas at lakas. Ang Kanyang presensya ay bumubuhay at nagpapanumbalik sa iyo, na nagbibigay sa iyo ng kakayahan upang harapin ang anumang nasa hinaharap. Tandaan na ang Diyos ang iyong pinagmumulan ng lakas, at sigasig. Ang Kanyang presensya sa loob mo ay magpapasulong sa iyo, na magbibigay daan sa iyo na mamuhay ng isang buhay na minarkahan ng layunin, pagnanasa, at kagalakan. Numero 7, nadagdagang kamalayan sa sarili. Ang pagtaas ng kamalayan sa sarili ay isang mahalagang tanda ng isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Kapag nakaranas ka ng bagong bukang liwayway, maaari mong mapansin ang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili, ang iyong mga iniisip, emosyon, at pag-ugali. Ang mas mataas na kamalayan sa sarili ay nagreresulta mula sa isang lumalagong koneksyon sa Diyos at isang pagnanais na mamuhay ng isang mas tunay, buhay na nakatuon sa layunin. Habang naglalakbay ka sa buhay, maaaring nakatagpo ka ng iba't ibang karanasan, relasyon, at hamon na humubog sa kung sino ka ngayon. Gayunpaman, maaaring mayroon ka ring naipon na mga pattern ng pag-isip, pakiramdam, at pag-ugali na hindi na nagsisilbi sa iyo. Ang mas mataas na kamalayan sa sarili ay nagbibigay daan sa iyo na makilala ang mga pattern na ito at magsimulang pabayaan ang mga ito na nagbibigay ng puwang para sa mga bago, mas malusob na paraan ng pagiging. Ipinapaalala sa atin ng banal na kasulatan na nais ng Diyos na tulungan tayong mas maunawaan ang ating sarili, ipakita ang mga lugar kung saan tayo maaaring natigil o nahihirapan, at gabayan tayo patungo sa landas ng pagbabago at pag-unlad. Ang mas mataas na kamalayan sa sarili ay nagbibigay daan din sa iyo na mas maunawaan ang iyong mga kalakasan, kahinaan, halaga, at hilig. Nagsisimula kang makita kung paano ang mga aspeto ng iyong sarili ay nagsalubong at nakakaapekto sa iyong mga relasyon, trabaho, at pangkalahatang kagalingan. Nagbibigay daan sa iyo ang kalinawan na ito na gumawa ng mas matalinong mga pagpapasya, magtakda ng malusob na mga hangganan, at ituloy ang mga pagkakataong naayon sa iyong layunin at mga halaga. Habang nililinang mo ang higit na kamalayan sa sarili, maaari ka ring makaranas ng higit na pagpapakumbaba at kahandaang matuto. Kinikilala mo na wala sa iyo ang lahat ng mga sagot at palaging may puwang para sa paglago at pagpapabuti.
Ang kababaang loob na ito ay lumilikha ng espasyo para sa Diyos na kumilos sa iyong buhay, na ginagabayan ka sa mga bagong pananaw, karunungan, at pangunawa. Tandaan na hilingin sa Diyos na siya sa atin ang iyong puso at gabayan ka patungo sa isang landas ng pagbabago at paglago. Mag-ingat sa mga pakana ng dyablo upang magmukhang mas mababa kaysa sa sinasabi ng Diyos na ikaw ay. Susubukan niyang ibaba ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Huwag mo siyang hayaan. Hanapin ang katotohanan tungkol sa iyong sarili sa salita ng Diyos. Sinasalamin ng Biblia ang iyong layunin. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, natural mong madaragdagan ang iyong kamalayan sa sarili at mapapalakas ang iyong moral. Number 8, isang nadagdagang sense of purpose. Ang isang mas mataas na pakiramdam ng layunin ay isang mahalagang tanda ng isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Kapag nakaranas ka ng bagong bukang liwayway, maaari mong mapansin ang lumalagong kalinawan tungkol sa iyong layunin sa buhay, mga hilig, at mga halaga. Ang mas mataas na pakiramdam ng layunin ay nagbibigay sa iyo ng direksyon, pagganyak, at isang pakiramdam ng katuparan na nagbibigay daan sa iyong mamuhay ng isang makabuluhan at tunay na buhay. Habang naglalakbay ka sa buhay, maaaring nakatagpo ka ng iba't ibang karanasan, relasyon, at hamon na humubog sa iyong kahulugan ng layunin. Gayunpaman, maaaring naramdaman mo rin ang pagkawala, kawalan ng katiyakan, o pagkawala ng koneksyon sa iyong mga hilig at pagpapahalaga. Ang isang mas mataas na kahulugan ng layunin ay nagbibigay daan sa iyong muling kumonekta sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo, na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng pananabik, sigasig, at pag-asa para sa hinaharap. Ang lumalagong kalinawan tungkol sa iyong layunin ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan. Maaari kang makaramdam ng matinding pagnanais na ituloy ang isang bagong karera o pagkahilig para sa isang proyekto na naayon sa iyong mga halaga at lakas. Maaari ka ring makaramdam ng pagkabalisa, isang pakiramdam na tinatawag ka sa isang bagay na higit pa, na nangangailangan sa iyong lumabas sa iyong comfort zone at makipagsapalaran. Habang ginagamit mo ang iyong kahulugan ng layunin, maaari ka ring makaranas ng higit na kumpiyansa at pagtitiwala sa sarili, alam mong nasa tamang landas ka. Nagsisimula kang magtiwala sa iyong instincts, intuition, at mga kakayahan sa paggawa ng desisyon. Hinahayaan ka ng kumpiyansang ito na malampasan ang mga hadlang at pagdududa at tumuon sa iyong mga layunin. Ang pakiramdam ng pag-aari na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang pakiramdam ng pagkakakilanlan, kahulugan, at katuparan na nagbibigay daan sa iyong mamuhay ng isang buhay na mayaman sa layunin at kahalagahan. Habang nagpapatuloy ka sa iyong paglalakbay, maaari kang makatagpo ng mga sitwasyon na humahamon sa iyong kahulugan ng layunin. Gayunpaman, sa matibay na pundasyon ng kalinawan, kumpiyansa, at pagnanasa sa salita ng Diyos, madali mong malalampasan ang mga hamong ito, na mananatiling nakatuon sa iyong layunin at nakatuon sa iyong mga pinahahalagahan. Ang mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na ito ay isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Ang Diyos ay gumagawa sa iyo at inihahanda ka para sa paglalakbay sa hinaharap. Gumagawa siya ng mga paraan para sa iyo at inaakay ka sa katuparan ng iyong layunin sa buhay. Siya ay nasa iyong tabi at gagabay sa iyo sa bawat hakbang ng daan. Sumisid tayo sa kung ano ang gagawin kapag nakita mo ang mga palatandaang ito ng isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Una, isa sa mga bagay na dapat gawin kapag nakita mo ang mga palatandaang ito ay maging pare-pareho sa panalangin. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang dyablo ay patuloy na nagbabantay upang akitin ang mga mananampalataya sa panlilinlang at iligaw sila. Sa pamamagitan ng panalangin, hanapin ang direksyon at patnubay ng Diyos upang malaman kung ano ang kanyang sinasabi. Hindi lahat ng pagkakataon o bukas na pinto ay mula sa Diyos. Ang ilang mga pagkakataon at mga tao na maaaring dumating sa iyo ay mga lobo sa damit ng tupa. Ang mga ito ay mga pagbabalakayo na sinadya upang akitin ang mga mananampalataya na iligaw sa kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay. Maging pare-pareho sa panalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Maging sensitibo sa tinig ng Diyos at kumilos ayon sa kanyang pamumuno.
Ang patuloy na pagdarasal ay magpapatibay sa iyong pananampalataya sa Diyos at magpapalago ng iyong espiritual na buhay. Mas magiging hilig ka sa salita ng Diyos at makakaayon sa kanyang kalooban para sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng pare-parehong buhay panalangin ay magpapalaya sa iyo mula sa bawat pagmamanipula ng dyablo. Ikaw ay palalayain at mamumuhay sa buhay na itinakda ng Diyos para sa iyo. Ang susunod na gagawin kapag nakita mo ang mga palatandaang ito na nagpapahiwatig ng bagong bukang liwayway sa iyong buhay ay ang maging masunurin. Ang iyong pagsunod sa salita ng Diyos ay magbabago sa kanyang mga pagpapala sa iyong buhay. Ang pagsunod sa Diyos ay isang mahalagang tugon kapag nakakita ka ng mga palatandaan ng isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Kapag nakilala mo ang mga palatandaan ng isang bagong bukang liwayway, mahalagang kilalanin na ang Diyos ang nasa likod ng bagong panahon na ito. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos, ipinapakita mo ang pagtitiwala, pagsuko, at pagpayag na sundin ang kanyang pamumuno. Ang pagsunod sa Diyos ay kinabibilangan ng pakikinig sa kanyang tinig, pagsunod sa kanyang mga tagubilin, at pag-ayon sa iyong mga aksyon sa kanyang kalooban. Kapag sinunod mo ang Diyos, nagbubukas ka para tanggapin ang kanyang patnubay, karunungan, at kapangyarihan. Binibigyang daan ka nitong mag-navigate sa bagong bukang liwayway ng may kumpiyansa, malinaw, at may layunin. Ang pagsunod sa Diyos ay maaaring may kinalaman sa paggawa ng matapang na hakbang ng pananampalataya, pagtanggap sa pagbabago, at paghahangad ng mga bagong pagkakataon. Maaaring kailanganin din nitong isuko ang iyong kalooban at mga hangarin sa soberanya ng Diyos, pagpapatawad at pagpapakawala ng mga nakaraang sakit at hinanakit, at pagtitiwala sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Makakaranas ka ng mas malalim na pakiramdam ng intimacy at koneksyon sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. Magsisimula ka ring makita ang mundo sa paligid mo na nagbabago bilang presensya at kapangyarihan ng Diyos na nagpapakita sa iyong buhay. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi tungkol sa pagsunod sa mga tuntunin o regulasyon, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa kanyang kabutihan, karunungan, at pag-ibig. Kapag sinunod mo ang Diyos, sinasabi mo, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala ako sa iyong plano, sa iyong timing, at sa iyong probisyon. Susunod ako sa iyong pamumuno kahit na mahirap o hindi sigurado. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos, magagawa mong ganap na yakapin ang bagong bukang liwayway sa iyong buhay at maranasan ang pagbabagong kapangyarihan ng kanyang presensya at patnubay. Makakalakad ka sa kabuuan ng plano ng Diyos para sa iyong buhay at maranasan ang mga pagpapala, kagalakan, at katuparan na dulot ng pagsunod sa Kanya. Bilang karagdagan, ang susunod na bagay na gagawin kapag nakita mo ang mga palatandaan ng isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay ay ang pag-iwas sa kasalanan. Ang pag-iwas sa kasalanan ay isang mahalagang tugon kapag nakakita ka ng mga palatandaan ng isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Sa pagpasok mo sa bagong season na ito, bibigyan ka ng pagkakataong magsimula ng panibago, iwanan ang mga nakaraang pagkakamali at makasalanang pattern at lumakad ng masunurin sa Diyos. Maaaring hadlangan ng kasalanan ang iyong kakayahang ganap na maranasan ang mga pagpapala at mga pangako ng bagong bukang liwayway. Kapag nasangkot ka sa makasalanang pag-ugali, lumilikha ka ng distansya sa pagitan mo at ng Diyos na ginagawang mas mahirap marinig ang kanyang tinig, sundin ang kanyang pamumuno at tanggapin ang kanyang mga pagpapala. Ang pag-iwas sa kasalanan ay kinabibilangan ng pagkilala at pag-iwas sa mga bagay na maaaring magdulot sa iyo ng pagkaligaw, tulad ng mga negatibong impluensya, hindi malusob na relasyon, o nakakahumaling na pag-ugali. Nangangailangan din ito ng sadyang paglinang ng puso ng pagsunod, pagpapakumbaba, at pagsisisi. Habang lumalayo ka sa kasalanan, makakaranas ka ng mas malalim na pakiramdam ng kalayaan, kagalakan, at kapayapaan. Makakalakad ka sa liwanag ng presensya ng Diyos at malaya mula sa bigat ng pagkakasala, kahihiyan, o panghihinayang. Ito naman ay magbibigay daan sa iyong ganap na makatanggap at tumugon sa bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa liwanag ng iyong salita na dinala mo sa akin ngayon. Salamat sa pagpapakilala sa akin ng mga palatandaan ng bagong bukang liwayway na dinala mo sa akin.
Pinagpapala ko ang iyong banal na pangalan. Maawain Diyos, salamat sa iyong mga pagpapala sa aking buhay. Itinaas mo ako sa pamamagitan ng paglalagay sa akin sa landas patungo sa iyong mga pagpapala. Ang mga pintuan ay nagbubukas sa akin sa kanilang sariling pagsang-ayon, ang mga pagkakataon ay naroroon sa akin, at pinagkalooban mo ako ng pabor sa harap ng mga tao. Salamat, Panginoon. Panginoon, dalangin ko na bigyan mo ako ng biyayang maging sensitibo sa mga pintuan at pagkakataong dinadala mo sa akin. Ibunyag ang mga pakana ng dyablo upang iligaw ako sa pamamagitan ng liwanag ng iyong salita. Ama, bautismuhan mo ako ng biyayang gawin ang kailangan kapag napansin ko ang mga palatandaan ng isang bagong bukang liwayway sa aking buhay. Bigyan mo ako ng biyaya na manalangin, sumunod sa iyong mga utos, at lumayo sa kasalanan. Ama sa langit, ilayo mo ako sa anumang makahahadlang sa akin sa iyong mga pagpapala. Hayaan ang aking puso na laging matutong hanapin ang iyong kalooban at mga plano para sa aking buhay sa banal na kasulatan. Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu, ihanda mo ako para sa paglalakbay sa hinaharap. Buuin mo ang aking espiritu upang mapaglabanan ang mga hamon na maaaring harapin sa akin, at sa pamamagitan ng iyong salita, hayaang manatiling matatag ang aking pananampalataya sa iyo. Maawain Diyos, salamat sa pagmamahal na patuloy mong ipinapakita sa akin. Ang pagmamahal mo sa akin ay walang kondisyon. Pinagpapala kita, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat sa panonood. Kung ito ay tumutugon sa iyo, bigyan ito ng isang thumbs up, ibahagi ito sa iba, at mag-subscribe sa aming channel upang ma-enjoy ang higit pang mga video tulad ng isang ito. Pagpalain ka ng Diyos.